Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Para makaligtas si David sa parusa ni Lucio ay sasali na lang siya sa Red Phoenix. Ipapangako ni David na gagawin niya ang lahat ng ipag-uutos ng grupo. Bagamat ayaw ni Santino pero papayag si Lucio dahil kulang sila sa tao. At isa pa ay malalaman ni Lucio na nagpanggap si David bilang tanggol. Kaya mas matutuwa si Lucio dahil magagamit niya si David kapag sumalakay na sila sa mga Montenegro. Kabisado kasi ni David ang pasikot-sikot ng mansyon nila Ramon. Kaya naman makakauwi si David ng buhay. Miyembro na siya ng Red Phoenix. Sakto namang darating si Atty. Vera para kausapin si David. Masamang balita ang dala ni Atty. Vera dahil hindi umano maipapangalan kay David ang mga ari-arian ng mga kabalyero. Mangyayari na lang ito kung pipirma umano ang tunay na Jesus Montenegro bilang katunayan na pumapayag ito. Kaya naman, batid ni David na wala ng pag-asa na makuha niya ang kayamanan ng mga kabalyero. Galit na galit niyang sinabi na marami umano siyang pinatay makuha lang ang kayamanan na yon. Pati si Camille na kinakasama niya ay pinaslang niya, maikasal lang siya kay Catherine. Ikakagulat ni Atty. Vera dahil ubod pala ng sama si David. Pero ang mas magugulat ay si Marites dahil mula sa kwartong pinagkulungan sa kanya ni Rigor ay maririnig niya pala ang usapan ni David at Atty. Vera. Kaya narinig ni Marites na si David pala ang pumatay kay Camille. Labis na manlulumo si Marites dito. Hindi niya akalaing ganito na kademonyo si David. Gagawin ni Marites ang lahat para makatakas sa kwarto na yon sa kahit na anong paraan. Isusumbong niya si David sa mga pulis. Bibigyan niya ng hustisya si Camille lalo't apo ni Marites ang ipinagbubuntis ni Camille na pinaslang ni David. Si Ramon lang ang pwedeng makatulong kay Marites kaya susubukan niya itong tawagan para humingi ng saklolo. Napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode. Paalam!